Ladies and gentlemen, good morning po. Sa ngayon po ay araw ng Sabado at aking bigyan muna ng pansin itong isang bagay na kung babawalan ay mababawasan ang tinatawag na kurakot. Ito po yung aking panawagan. At nakita ko, naalarma po ako nung malaman ko na ang mga sundalo pala natin at mga tinatawag na yung tinatawag na na mga elite forces ng Special Action Force, tapos yung mga Navy na puwersa at mga Marines natin sa Navy, mga Special Forces sa iba sa sa mga Scout Rangers, at ginagamit po sa pagnanakaw. Itong nakakabahala. Bakit ko nasabi? Kasi po ay lumalabas po na nung nandun si Orly Gutesa na isang Marine sa bilang gwardiya siya, isa sa mga gwardiya ni Saldico, ay ginagamit po sila sa pagdi-deliver ng pera. Yun po ang nakakatindi dito. So, ito po yung nakaproblema na kung bakit sa tuwing magde-deliver sila ay ang bitbit ay akalain mo 90 security escorts ang meron sila sa kay Saldico. 90, napagulat nga si Bato sa tanong niya, bakit ganon? Sa kapalit ng isang kumpanya ng SAP. So ang tagabantay. So hindi ka ba matatakot yan? Ito. Hinahanap ko yung tanong ni Bato. Kasi si Bato ang nagtanong kay Orly Gutesa kung ilan silang gwardiya ang nagbabantay kay hinahanap ko lang yung video. Narinig dito yung tanong ni Bato. Pero mo ang lumalabas po 3 times a week na delivery ay ang nangyari puro mga sundalo ang ginagamit. So tingnan natin dun sa panghuli na siguro ng tanungan na.
3 times a week na pagdi-deliver ng basura o pera ay lahat po mga special forces. Ang nakakabahala po rito, yung mga special forces po natin ay sila po mga sundalo na tinrain para magiging extremely extremely honest sila sa kanilang trabaho, extremely magserbisyo para sa bansa. Yung dalawang punto lang yan, para sa bansa at honest magtrabaho, ay nasisira po yung kanilang unti-unti ang fiber ng kanilang morality ay nasisira. At ginagamit po sila sa pag-deliver ng kung ilang milyon. So ito, papakinggan natin itong exchange nito. Ito si Gutesa, yung Marine Guardia ni Saldico na kinuha ni Saldico na isa sa mga 90 sila na member ng mga composite team. Ang composite nila, may 10 daw sila na SAF, may iba pang mga puwersa. Sorry. Hindi ko mapaka ng ubo ko. Sadali. So ito po, ipa-play muna natin ito para pakinggan na masariwa natin ang lahat. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. Your Honor. Yun ang average. Nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung rate, ganung beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair. Pero Senator tatlo. Marcolita, short interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, You may Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nangiram lang pa naman naman. ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. Ay dapat, So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling dapat ipatawag ito si Paul sa si Mark. bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay. 19 Nara Street kapag nabanggit pa mga detalye, sasabi ng totoo yan. Ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, Tandaan nyo yung mga sinasabi niya ngayon sa mga tanong ng mga senador ay hindi kasama sa affidavit na kiniklaim ng abogada na pinurge ang kanyang pirma. So, ibig sabihin, hiwalay ito. Ito ay hindi mo pwede makukontra na sa pwede mo sabihin ay hindi naman paniwalaan kasi hindi kasama ito sa affidavit.
Meron pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, diyan sa Aguado. Malacanang. Aguado, binabanggit na naman detalye. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Sa Pugo. Yung dating sa Pugo. Nara Street. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa tropa, Porteto. mention, take note of the word tropa. Marami sila. Oh, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo Yung group chat nila. yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Oh, kilalang Meron kilala. Ibig sabihin talaga nagsasabi ng totoo. Ha? RG Guevara, ha? Si Barry Gutierrez. Oh, ano ito? Mr. Barry Gutierrez. Puro ka na lang, bias ka talaga. Professor ka pa sa UP. Bias ka talaga. Anyway, bakit ka magbabias dito? Dahil si Marcolita lang nagpresenta? Bakit mo protektahan si Elizalde ko? Kasi kapo may Bicolano? Ay, nako. Ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to, Your Honor? yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman 46, hindi 48. Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya.
Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Honor. Anyway, tinatanong ni Marco rito yung kasi nakaligtaan ni Diskaya. At tinatanong niya dahil may relevance o may kahalagahan sa kay Eric Yap. Si Eric Yap kasi, siya po yung sa Region 1 at Region 2. So, siya yung magde-deliver. So, kung magde-deliver siya, actually, isa pang region niya, Cordillera. So, yan ay nanggaling sa Region 1 na mga proyekto na binibigay ni Diskaya. Petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasunod. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Para maliwanag lang. Oh, gusto ko lang maliwanagan kasi nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. So anyway, so iyan po yung nilabas natin ngayon dahil to point out na kung saan ginagamit talaga pala ang mga elite na pwersa natin na mga tinrain ng ating bansa iyan. Tinrain na kada isa sa kanila ay 1 milyon ang gasto mahigit sa pagtitraining. So ngayon ginagamit lamang sila sa pagde-deliver ng mga pera na ninakaw. So kahit sabihin natin na wala silang alam kung saan nanggaling ang pera, definitely as an ordinary man at tapos elite soldiers pa sila, mataas ang uri ng kanilang utak. Hindi ka pwede matatanggap bilang elite soldier kung mababa ang level of intelligence mo. At dahil dyan na alam nila ay ibig sabihin, expected naman sila na galing sa nakaw yun. At gayon, na ginagamit, na sinabi diyan ni Gutesa na marami sila, 90 sila kay Saldico pa lang. Mag-ilan kaya sundalo ang ginagawang bodyguard ni Romualdez? Na ang mga iyan ay mga elite soldiers tapos gagamitin mo sa pangnanakaw. Di ba? Ngayon, kung tatanggalin natin, yan ang mga iyan, bawalan sa batas na magbibigay ng gwardiya mahigit sa 2 lamang, 2 lang ba kada tao, ay hindi nila magagawa yung pag-deliver ng maraming ganong pera. Kasi
vulnerable na sila sa mga magnanakaw. So ngayon, kung hindi na magagawa nila, mapipilitan ngayon sila magpalit-palit ng pera sa pamamagitan ng online o bangko. At kung gagamit sila ng online o bangko, madali na ngayon ang tracking system natin. Yan na ngayon kasi hindi na mausong papel ngayon, yan na ngayon ang online tracking. Ma-track na sila ngayon ng AMLAC. At kung nakonektado pa sa US system, financial system, makukuha rin sila doon. Pwede sila makasuha ng racketeering sa US Embassy, sa US jurisdiction. Yan po ang aking punto kung bakit nilalabas ko ito. So, mag-shout out muna ako, no? Teachers PTV, si Trillanes lang ang OG na sundalong kanin. Ben Recabador, si BP Sara, 400. Okay, at least wala namang proyekto si BP Sara. Hindi ata 400, binawasan na po, Ben. Tinanggalan na nila, wala pang 100. Tapos si Squeezy, Squeezy, hindi po Davao City yung 51 billion na project na nakita, ha? Basahin mo naman ang balita na maayos, Squeezy. Ang totoo pag binasa mo, Davao Occidental yun. Yung Davao Occidental, mga kakampi ni Romualdez yun. Ano ka ba, Squeezy? Kabubo mo naman. Taxpayer, paano yan, Sir Toto? Bakit hindi pa pinapull out ng PNP? Dapat tanggalin ng PNP at saka Navy ang mga kasalukuyang Marines at saka mga PNP SAP na nagbabantay. Pati mga sundalo ng Army, ng mga Scout Rangers, dapat tanggalin nila dyan at bawalan na nila magbigay yung PNP, PSPG, Philippine Protection Security Group, ay dapat tanggalan nyo, dapat mga maximum na yun 3 o 5. Hindi na gagawin mo may isang batalyon o isang kumpanya. Gagawin mong gagawin mong ang tawag nito, gagawin mong tagabitbit ng pera. Pasensya ka na si Squeezy na sabi ako ng bubuse, pero ano lang yan, nabanggit ko lang yun dahil dapat sa binasa mong balita. Kasi ang balita po sa Davao Occidental po yun, Squeezy, nangyari na na-discovery ang ghost project sa flood control. Ang Davao Occidental po, Squeezy, ay iba kaysa Davao City. And for your information, I want to educate you. Davao region is composed of the following. May Davao City, may Digo City, mayroong Tagum City, mayroong Panabo City. Yan yung sa mga city. Ngayon, ang mga probinsya, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, at saka Davao del Norte. So ikaw, Squeezy, kung magsalita ka, dapat magbabase ka rin sa kung anong katotohanan, ha? Ikaw talaga kasi nagpanggulo ka lang eh. Para hindi na kita i-eject dito. Kasi pag gano'n panggulo, gumagawa ka ng kwento na hindi naman lang basihan, ay mahirap yan. Pasensya na kung medyo na sumagot ako sa iyo. Pasensya na po. Teachers PTV, AI ni Tambangag ko. Okay, ang punto sa natin dito, bakit maraming ang ginagawa pala ginagamit ang mga puwersa sa pagbitbit ng pera ng pagnakaw. Okay? So, yan ang proposition natin. Tanggalin na po yung, biro mo na kay Saldico, congressman na simple lang. Tapos maggugwardya siya 90. Bakit? Para saan yun? Yan po yung pagbibitbit ng maraming gwardya ay magdadagdag patunay na maraming pera na dumadaan sa kamay ni Saldico kaya siya binibigyan ng maraming gwardya. Okay? So, Victor G, AI yan. Si Squeezy. AI ba yan? Hello. Yan. Dali. Hello. Mga apo ko. Hello. AI pala yan, Squeezy. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, AI pala, Squeezy. Naloko mo ako. Kung kay Maro, dapat PNP ang bodyguard ni Romualdez, hindi militar. Kung PNP, may mga special forces din eh. Mga scout, mga SAF. Lalin Toranuevo, salamat sa pagpaliwanag mo, Dr. Toto, matalino na kabayan at higit sa lahat, nakadiyos. Salamat po. Sa atin nandito ay kahit sino pa man ang speaker at saka yung congressman ay kailangan minimum lang. Ngayon kung president at saka vice president, kailangan talaga natin ay marami ang gwardya. Bakit?
Kasi kung mapatay sila, mahirap magpalit. Hindi kagaya ng congressman mamatay, maraming congressman. Di ba? Speaker, mapalitan na maraming congressman na pwedeng papalit dyan. At kung Senate President, marami ding senator ang pwedeng pumalit dyan. Kaya national interest po natin na gwardyahan ng isang batalyon ang President at saka Vice President. Ganun po yan. Kasi pag mawalan tayo, mahirap mag-eleksyon. Ang tagal, mga 90 days, 120 days para magkaroon ng bagong presidente at bagong vice-presidente. Kaya kailangan din ng vice-presidente kasi oras na mamatay si Bongbong Marcos, papalit po si Sara Duterte. Kaya para hindi magiging krisis ang ating pamahalaan, yan po ang rason kung bakit silang dalawa exempt sila sa paramihan ng gwardiya. Okay? So, naintindihan mo na, Ben Reclamador. Sana ba ako? Taxpayer, legit ang sinasabi ni Orly, pero dapat si Bryce at hindi. Nakita ko naman taxpayer ang pagtango ng ulo ni Alcantara. Nakumporme siya kasi katabi ni Alcantara si Orly nung nagsasalita si Orly. Lahat ng sinabi ni Orly tumatango si Henry Alcantara. Na ibig sabihin ay tugma silang pareho. So wala na akong problema diyan kung magkatugma kasi talagang ako na isusugal ko na yung karangalan ko dito na magkatugma sila. So sana ba ako si Jamie Atencio, si Iperardi gusto nang umuwi. Bakit si Saldi ko ayaw umuwi? O gano. Victor G, AI yan. AI plus si Squeezy. Teacher's Pet TV. Bayad si Squeezy ni Tambangag. Okay. Si Squeezy, ano na ngayon? Sabihin ko na ngayon, AI ka. Hindi ka totoong tao. Pasensya na. Teacher's Pet TV. Bubuying idol mo. Taxpayer. Paano yan, Sir Toto? Bakit hindi po pina-pull out? Dapat i-pull out ng PNP, PSPG ang mga gwardiya ni Saldico at saka biro mo magbabantay lang sila ng private property nitong mga tarantadong ito. Di ba? Pero ang private property na binili naman galing sa ninakaw. Teacher's Pet TV, si Tamba, buong AP ang security. Grabe. Teacher's Pet TV, si Trillanes ang OG ng sundalong kanin. Si Ben Reclamador. Sinabi ko na Ben Reclamador na kailangan ng Vice President natin bantayan din. Teacher's Pet TV, basurero na lang ang mga Marines ngayon. O nga, basurero. Squeezy, sundalong kanin si Gutesa mo. Hindi. Paano maging Marines yan? Hindi makapasa sa Marines yan kung kanin lang. Julito Paloma, yung IP natin ginawang armed forces ng mga politician. Kay Camaro, ang gulo ni Diskaya. Teacher's Pet TV, mga bata ni Tambangag, mga tagaharang Pinks Balering, Tota, Senator Lobender at si Rafraf Tolpo. Sa Teacher's Pet TV, siyempre bayad ni Tambaan ko. So malaki ang allowance nila kaya gusto nila maging gwardiya doon. Binks Baneg, Siap, Cordillera Administrative Region. So Squeezy, sabi ng dalawang tinuro ni Gatisa, hindi totoo ang deliver sila. Uy, kwento ka naman dyan Squeezy kung ano sinasabi mo. Ben Reclamador, pinatawag din yung mga pinangalanang dapat ipatawag kasi hindi ko narinig na dapat patawag nila. Yun, pati yung si Paul at saka si Mark na binabanggit. Tapos si Argo, salamat po sa iyong pagbigay tulong. Teacher's Pet TV, Ghost Project ni Sandro Marcos, booking kay Magalong at saka kay Chabit Singson. Si Chabit kasi ang unang nagsalita. Squeezy, mabuhay si Tambaluslos. Saan ka ba naman? Fidel Parones, ano na Barry Gutierrez, nga ka ngayon, nakakahiya ka na isang abogado nagtatagtangan. Barry Gutierrez, biro mo, binibit-bit mong UP sa likod mo. Tapos magtuturo ka, magsalita ka na mali-mali. Klase ka ba, Barry? Resign ka na dyan sa UP. Huwag ka na magturo dyan. Yung mga estudyante natin dyan, tinuturoan mo ng mali. Buti na lang, matatalino mga tao dyan. Hindi kagad-agad sumusunod sa kung sinasabi ng professor nila. Si Squeezy naman, sabi niya, booking si Sick Dison. Mga Ghost Projects ni Pulong. Yun, ulitin ko lang. Ang na-booking ni Dison tsaka ni Magalong ay yung
ghost project na nangyari doon sa Davao Occidental. Iba yung Davao Occidental, probinsya yan. Hindi yan city ng Davao City. So, kaya ikaw, Squeezy, ihampas mo ng ulo mo sa pader para maging matalino ka naman. Hindi nyo guys, PBM, lahat ng mga binabanggit mo, lahat ng mga karumal-dumalan ang iyang binabanggit. It's a Spit TV, active protector ni Tamba ngayon, Tambangag ko dito, si Squeezy. O nga, Dudog Batoy, hindi ba nagtataka si Lacson na kung bakit 90? Dapat lahat na may pasweldo, selective yung utak ni Lacson. Ay, selective justice nga eh. Squeezy, si Gutisa, nag-deliver 600 million ni Piatos. Ay, ka na naman. Wala nga, hindi kasi naging guardian ni BP sa panahon ng Vice President si Sara. Doon siya nagserbisyo sa ibang tao, kay Tambaluslos at kay Saldico. Ikaw talaga, Squeezy, mahilig kang gumawa ng kwento na walang pundasyon, walang pagbasihan. Teacher Spit TV, Dr. Toto, good morning. Ready na nga mga protector ni Tamba at kabangag ko. Dito, again, si Squeezy, mga protector na yan eh. Teacher Spit TV, Squeezy, kasama ka ba sa pag-deliver? Edgar Nason, Dr. Toto, good morning. Si Squeezy, si Gutisa din nag-deliver. Ay, ayun ka na naman. Kay Kumaro, Dennis Ramirez, ganun talaga. Detail sila, pero may monthly yan. Mali yan. Tinitrin, binabayaran ng pamahalaan natin para magserbisyo sa national security. Magiging sundalo. Tapos gagamitin lang ng isang tao. Pangit ata. Di ba? Ngayon, Buds, ano ba ang trabaho mo Heart? Sino bang Heart ito? Worth of millions, nakakabili na ng mga gamit mo. Si Heart Evangelista ata eh. 334K lang sahod ng asawa mo. Monthly, 34 million lang yun. 34 million sa loob ng 6 years. Kulang pa yan sa sing-sing mo na 56 million. Oo nga naman. So Vicente Barnido, more power in Toto Factor. Dr. Toto Tirador. Sana maging senador po kayo. Okay? So yan ang ating ating balita ngayon. Mamaya magtitira naman tayo. So tax power, taxpayer. Legit ang sinasabi ni Orly, pero dapat si Bryce at nabasa ko na pala yan. Sa SPTV, tapos Nonoy, kawawa kayo na tumitistigo pagdating sa korte, walang finish na walang kamera. Doon kayo ang mag-usap-usap. Tama po ang sinasabi ni John Lusada. However, nung kayo lang nagkakulong, ayun, dapat ka sana yung ICI na kung saan nag-resign na po si General Magalong, ay dapat yan naka-live stream ang hearing nila. Bakit tinatago nila? Hoy, ICI, Independent Confidential Investigation. Anong tawag dyan? Squeezy, sundalo lugaw si Gutisa. Di ikaw, Squeezy, ano kang sundalo? Blow Beetle. Si Squeezy, isang kain. Isang kain tayo. All walks of life, vlogs, Andy, Jaja Rojas, the righteous detest the dishonest, the wicked detest the upright. Ayun nga. Taxpayer, asa problema, sabi ni Kiko, nakakulong na nga, pinakawalan pa ng hudikatura. Ayan, naka-grand slam na ang dalawang action star. Tinutukoy mo ba si Bangag, si BBM, si Bong Revilla, saka si Jinggoy? Bakit di mo tutukoyin si Enrile? All walks of life vlogs, Andy Rojas, pride brings a person low, but he lowly in spirit gain honor. Yun, mga pangamakadiyos na mga salita galing kay Andy Jaja Rojas. Romel Bingson, naimbang bigat, tirador, Dr. Engineer, naimbang bigat sa mga kabsat ko, lalo na dyan sa Ilocos Norte. Alam ko, niloloko na kayo ng mga Marcos dyan. Denby Ilacion, good morning, Sir Toto. Bakit nag-resign si Mayor? Nag-resign siya dahil ayaw niya masira yung kanyang reputasyon. At ginagamit lamang siya. At may patutsada pa to sa Malacanang sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro
na kesyo imbestigahan daw, pag-aralan daw yung kanyang posisyon at lumalabag daw sa Section 7, Article 9B ng ating Constitution na kung saan ay sinasabi na walang sinumang empleyado ng pamahalaan na may appoint pa uli sa panibagong pwesto. Ngayon ang tanong, pwesto ba yon yung pagiging advisor? Kung ako tanongin mo, hindi po yung pwesto, kundi consultancy. Consultant lamang siya. At bilang consultant, gumaganap siya ng mga magdidirect kung paano patakbuhin ang investigasyon. Hindi niya pwedeng iwanan ang pagiging mayor niya. Pero yung mga paggamit ng ganun po na mga rason ay nagpapahiwatig may mas malalim na rason sa ilalim niyan kung bakit gusto nila tanggalin si Magalong. Ang totoo pong dahilan ay gumagawa si Lisa Marcos ng lahat ng pamamaraan na umalis si Magalong. Kasi si Magalong ay natutumbok niya na yung mga flood control projects na mga substandard at saka ghost doon sa Ilocos. Sa Ilocos Norte po, ang dalawang congressman dyan ay sa 1st District si Sandro Araneta Marcos na maraming proyekto siya. May mga proyekto siya, inusisa ko na mga diskaya din ang mga kontraktor. Sa isang distrito, sa 2nd District, ay yung tito niya na pinsang buo naman ni BBM na si Michael Angelo Marcos Barba. At kung tinignan ko, sa Nueva Era na bayan lamang, dyan sa District 2, sa Ilocos Norte, ay 35 po ang flood control projects. Sa 35 po, 31 ay kontrata ng mga diskaya. Anong ibig sabihin yan? Diba? So sabi naman ni All Walks of Life Vlogs, Andy Hadjadja Rojas, when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Tama po yan. So, by justice, a king gives a country stability. But those who are greedy for bribes, tear it down. O, tama. Romel Bingson, ICI, Sarsuela lang yon, walang kredibilidad. So, si Squeezy naman, tumira naman si Squeezy. Ako, adik party list, ikaw tokhang party list. Romel Bingson, long live, tirador, Dr. Engineer Toto Kausing. Squeezy, ako, retired chief petty officer, US Navy. Ganun ba? Pakita mo nga papel mo. Bakit ganun ang asal ng US Navy? US Navy ka pala, bakit ganun ang asal mo? You look like not one. You act like not one. You speak like not one. Okay? Homie, ang binayad sa inyo ng mga trolls ni Bangag, Marcos tax namin, mga OFW. Yan ang binayad sa inyo, binulit lang. Jan Suarez, Sarsuela lang yan ang ICI. Kunwari pa si BBM, mga maliliit na isda. Ay totoo lang, ginawa lang ni BBM yan para tabunan na ang katotohanan ng buhay, siya po yung utak ng lahat ng ito. Akalain mo. In the words of Justice Antonio Carpio, 421 billion po ang siningit nila ni Saldico. Kabuuan sa DPWH. Mga flood control lahat yun at saka multi-purpose building. Pero karamihan flood control kasi tubong lugaw. Sa mga multi-purpose building po, ang kinikita nila na SOP o Standard Operating Procedure ay 10% lamang. Pero sa flood control project ay 30% kasi tubong lugaw. Kasi hindi naman sila takot na masisira ito at walang mamamatay kuno. Yan po ang kalakaran. So, homie, ang ibinayad sa inyo, pera natin yon. Nieves Janet Orsua, huwag nyo nang pinagsasagot niyang Squeezy kasi walang kwenta, irrelevant at bayad yan para manggulo. Tapos nakikita ninyo ang galawan niya. AI nga, sabi nila, bayaran niya ng mga corrupt na tambi. John Dis Baptist, trilyon ang ninakaw. Didma ang AFP. Ngayon, ginagamit nilang military personnel. Deny ang AFP. Pinapasahod sila ng taong bayan para bantayan at protektahan ang bayan. Pero ang mga politikong kurap ang kanilang siniservisyon. Kapangit-pangit na sitwasyon. Teachers PTV, Dr. Toto, umami na si Squeezy, adik ni Tambangag. Robel Bigson, ICI independent daw pero kontrolado ng gobyerno. Paano naging independent? Teachers PTV, PT officers, PT, PITY. Anong Squeezy?
PT officer ka. FPT, yung squeezy. Jerry Velasco, mga sinisira, mga sino-sino, may sinisino si Magalong takot banggain ang Duterte at Marcos kaya pinag-resign. Ganun ba? Hindi naman totoo yan. Benji Pascua, abandon ship na. BBM ship is sinking. Fernie Pinto, good day. Bossing, laban, kabayan, bunyog, ingat, God bless. So iyan po ang ating presentation sa ngayon. Tingnan mo na, pakinggan muna natin si Bato. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado, no? So anyway, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. So stop muna natin. I-present ko muna itong isang listahan kung ilan ang pwersa na nagbabantay kay Saldico. Ito po, sa vlog na to, basahin natin ang Philippine Coast Guard na mga Marines, 10 ang gwardiya ni Saldico. Galing sa Philippine PNP Special Action Force, 10 rin. At may isang officer. So ang sa Marine pala, 10 at may isang officer. Sa PNP PSPG or Police Security and Protection Group, 6 lang. May isang officer. So, may iba pa. Kasi 90 sila lahat. Sabi naman itong nagsusulat si E.B. Hugalbot, sabi niya, I find it unusual though for a Coast Guard component to be part of a VIP security detail, especially to that of an ordinary party list congressman like Saldico. Looking back, however, one can easily establish the PCG fondness for Congress and Lisa Marcos. Both were inducted into the PCG Auxiliary Force. Member na pala ng Philippine Coast Guard Auxiliary Force si Saldico at saka si Lisa Araneta Marcos. Kaya pala. So yan na po ang naging dahilan ng ating punto dito ay hindi dapat gamitin sa maging gwardiya ng mga magnanakaw itong ating mga elite forces na binabayaran natin ng milyon kada tao, magti-training lang. Squeezy, adik ka daw eh. Okay. So, Charlie Whiskey, ipa-hair follicle test mo si Bato. Yun, wala namang hair. Kapares kami ni Bato. Okay, si Fernie Pinto, si Benji Pasco. Okay, yan lang po